Sa ating church sa Japan. Amen. At sa mga nasa live. And of course, face-to-face, no? At magandang umaga din sa ating church sa Dolores, Quezon na nagkakaroon na rin sila ng gawain doon. Praise the Lord. Magandang umaga sa inyo lahat. Hallelujah. Tayo po ay tatayo. Puri natin ang Diyos na buhay. Hallelujah, Lord Jesus. Praise God. Glory to your holy name, O God. Hallelujah, Lord. Kami, O God, muli, Lord, ay nagpapasalamat at kami ay narito, O God, upang mag-aral ng inyong balasata, O God. Lord, we pray, alam niyo, Lord, ang kalagayan about isaw na Jesus. Buksan niyo, Lord, ang aming mga puso, ang aming isip, at papasukin niyo, Lord, at paunawa sa amin, O God, ang inyong balasalita, Lord, na malalim, O God, at ito'y tutubuhin niyo, Lord, kay Jesus, upang kami, O God, ay matuto, lumakad, nalaayon sa inyong kalooban, O God, Jesus. I-bless, Lord, lahat na nasa face-to-face, nasa virtual, nasa live, O God, lahat po, Lord, ng inyong mga anak, mga bisita, lahat ng nanonood, nakikinig, i-bless nyo kami lahat, O God, maging mga lugar kung nasa kami, O God, balutin nyo kami lahat, O God, ng inyong banal na dugo, O God, pasaman sa libo-libo yung banal nyong hell, Lord, kay Jesus, and Lord God, higit sa lahat, i-bless, Lord, ang aming Bible study, O God. Lord, gamitin nyo lang ang inyong lingkod, tagapagsalita, maging daluyan lamang, Panginoon kay Jesus, ng inyong salita, upang kami lahat ay makakain, O God, ng iyong spiritual na pagkain para sa amin, lahat, Panginoon, sa lamang, O God, lahat ng papuri, pasalamat, pagsabat, pagdakila, hallelujah, in Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen. Amen. Praise God. At kami ang ulang na tabi. Praise God. At sabi mo, repent. Praise the Lord. Medyo i-atras ko Ang lamig ng aircon. Praise God. Hallelujah. Repentance ang ating subject, mga kapatid. Dahil tayo ay dumadami, may mga bago na ulit. Praise God. At kahit na tayo ay luma na, kahit na mukhang luma na, o kahit na matagal na, pero mukhang bago pa rin, praise the Lord, no? Mahalaga ang pag-aaral tungkol sa repentance. Yan. So, ito na ulit ako may sipol, mga kapatid. Hallelujah, no? Yan ang ating topic ngayong gabi. Ngayong araw. Mas madalas kasi pag-aaral sa gabi. No? Ngayon ang ating topic ay what is repentance? Yan. No? Buksan natin sa Acts 2:38 muna. Acts 2:38. Praise the Lord. Hallelujah. Acts 2:38. Yan. So, mapapansin natin, mga kapatid, ang unang word na sigaw dyan ni Apostle Peter ay repent. Yeah, no? Then Peter said unto them, repent. Amen, no? And be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Yeah, praise God. Kaya itong umpisa na itong buwan ng January and so on, no? Ang ating topic ay tungkol sa salvation. Praise God, no? So sa mga nanonood, glory to God, at sa atin, no? Para malaman natin ano ba talaga ang gagawin, ano ba talaga ang steps, paano ba talaga maligtas, paano ba talaga manampalataya, paano makapasok sa kanyang harian. Ito na po, year 2025, umpisa na po ulit natin, praise God, para po sa mga nanonood at sa mga bago at sa maging sa mga nakasunod na, dahil ang repentance ay araw-araw yan ginaganap. Hindi lang yan isang beses, no? Araw-araw. Yan ang first step of salvation, repentance. Yan, no? Minsan kasi pagka tayo ay matagal na sa gawain, matagal na sa pananampalataya, praise God, minsan parang nakakalimutan na yung repentance.
Bakit? Dahil ang mga anak ng Diyos ay blessed. Yan, no? Binibless ni God. And promise niya yan sa mga sumusunod. I-bless niya. Kaya lang minsan, pag bless na, masaya na lagi. Yan, no? Masaya na lagi, nasa comfort zone na, at nakakalimutan na yung repentance. Yan, no? Kaya iisa-isa natin. Dahan-dahanin natin mga kapatid. Buksan po natin ating Bibles in the book of 2 Corinthians chapter 7, 9 to 10. 2 Corinthians chapter 7 verses 9 to 10. Amen. Hallelujah. Sabi nga dyan mga kapatid, now I rejoice, not that ye were made sorry, but that ye sorrowed to repentance. For ye were made sorry after a godly manner, that ye might receive damage by us in nothing. For godly sorrow worketh repentance to salvation, not to be repented of, but the sorrow of the world worketh death. Yan, no? Kaya itatalakay natin yan. Ano ba ibig sabihin niya mga kapatid? So sabi nga nito mga kapatid, no? Repentance means to turn away from all sin. Yan ang ibig sabihin ng repentance, no? To turn away. Pag sabing turn away, no? Lalayo ka na doon. Tatalikdan mo na. Yan ang ibig sabihin ng repentance. Kaya nga po yan ang sigaw ni Apostle Peter. Repent! Sabi ni Peter mga kapatid. Praise God, no? Dahil ang mga tao ay makasalanan. Amen. Tayo ay dating makasalanan, no? Pag-aaral natin, bakit dati? Bakit ngayon hindi na ba? Kaya malalaman natin yan, mga kapatid. Hallelujah! So sabi dyan, repentance means to turn away from all sin. To change one's mind. Yan, no? Pagbabago ng isip. Praise God. So, kamusta na ba ang ating pag-iisip ngayon? Nandun pa rin ba sa dati? O bago na ang pag-iisip dati? Ano ba yung mga plano natin noon? Nung hindi pa tayo nakakilala sa Diyos? At ano ang naging plano na natin ngayon? After natin manampalataya at makarinig at makatanggap ng kaligtasan mula sa Diyos. Meron bang pagbabago o ganun pa rin? Dahil kung ganun pa rin, wala po tayo sa repentance. Kasi repentance ay pagbabago ng isip. Yan, no? Hallelujah. Pagbabago ng isip. Kasi sabi niya, repentance means to turn away from all sin, to change one's mind. Yan, no? So, assess natin ang ating mga sarili, no? Kamusta ang ating pag-iisip na ngayon? Ngayon na nasa Panginoon na tayo, kamusta na ang ating mga pag-iisip, mga iniisip, no? Ando lahat, no? Na mga dati, kasi pag di pa tayo nakakilala sa Diyos, no? Nag-iisip tayo, no? Yung mga iniisip natin, walang limit. Yes. Lahat iniisip natin. Praise God. Kasalanan o hindi kasalanan, naiisip natin mga kapatid. Kaya yan ang tanong ngayon, kamusta na ngayon ang ating pag-iisip? Nag-iisip pa rin ba tayo ng masama? Nag-iisip pa rin ba tayong gumanti? Yan yung mga yun mga kapatid. Marami yan. No? Kaya iiwan na lang natin sa bawat isa sa atin, kamusta ng ating isip, ano pa? It brings about a change of attitude. Kamusta na ating ugali ngayon? Kung dating magagalitin ka, amen, kung dating masungit ka, di ba? Tahimik lang, marami pang masungit dito. Kung dating naghihiganti ka, di ba? Kung dating nagbabala ka na masama, attitude, mataray ka pa rin ba? Di ba? Chin up ka pa rin ba? May pride ka pa rin ba? Yan, no? O humble ka na ngayon? Di ba, no?
Kaya maganda itong repentance, mga kapatid, kasi, alam nyo, pag ang tao hindi tinag-aralan, hindi dinaanan, o hindi inaral ang aralin tungkol sa repentance, hindi niya na mauunawaan ang lahat ng utos ng Diyos. Pag hindi maunawaan, o hindi maaralan, o hindi maaral ng tao ang patungkol sa repentance, mahirapan na siyang sumunod sa mga susunod pang utos ng Diyos. Kaya napakahalaga nito, mga kapatid. Sometimes parang simple lang yung word na repentance. Pero ito pala ang magdadala talaga sa tao sa pagsunod sa Diyos, mga kapatid. Ang repentance. Dahil pag walang repentance, mga kapatid, hindi talaga makakasunod ang tao sa Diyos, mga kapatid. Kaya ito ang inuna ng Diyos, mga kapatid. No? Makita natin mamaya, sino ang mga nagturo sa panahon ni Lord Jesus about repentance. Kaya mahalaga ang repentance. So ang repentance ay to turn away, no? Pagtalikod sa kasalanan. Saan ka pupunta? Yan ang tatalakayin pa rin natin. So pagbabago din ito ng attitude, ugali. Yan, no? Kamusta na ang ugali ngayon? Isipin mo yung ugali mo dati. Yan. Isipin mo ngayon yung ugali mo ngayon. Nagbago ba? Parang tahimik, parang 10% lang ba nagbago? Pero ako, proven ko, nagbago kayong lahat. Proven ko yun. Praise God. Dahil nung nakilala ko kayo, hindi ko babanggitin yun. Ang babanggitin ko, yung pagbabago ng Diyos sa ating mga kapatid. Pero wala nakaranas ng pagbabago na pagsunod niya kayo, talagang holy na kaagad. Perfect na. Di ba? Talaga. Walang ganun. Pero nakikita ng Diyos, praise God, na kayo ay patuloy na nasa repentance. Praise God. Dahil nagbago na. Nagbago na. Yan ang bunga, praise God, ng salita ng Diyos. Sabi nga sa Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Dito lahat manggagaling para ang tao ay makapag-repent. Hindi kung saan-saan libro. Lahat ay galing sa Bible, mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos, no? Dahil sa ating paglalakad, tayo ay nagre-repent. There are times na tayo ay nadadapa. Di ba? Sino dito ang nag-repent na hindi nadapa? Sino dito ang nag-repent na hindi na ulit nagkasala? Di ba? Wala. Dahil ang tinitignan ng Diyos ay yung pagpapatuloy. Yung bumagsak na tumatayo pa rin. Hindi yung bumagsak at tumigil na. No? Yung nakarinig at nag-church na. Dati, Bible study lang sa bahay, hayop lang, cell group lang. Ngayon, nandito na sa church. Wala na cell group sa bahay, andito na sa church. Bunga yan ng repentance. Pagbabago yan ng isip. Dati, ayaw mag-church. Dati, ayaw magpalda. Dati, ayaw mag-slacks. Di ba? Dati, gusto kamiseta. Dati, gusto short pants. Di ba? Ngayon, praise God, pahabaan na sila ng palda. Nagwawalis na sila araw-araw. Praise God, no? At ang ating mga lalaki, pagandahan na ng pantalon. Pagandahan na ng korbata. Pagandahan na ng coat. Di ba? Praise the Lord, no? Bunga yan ng repentance. Change of mind. Paano nagkakaroon ng change of mind? Dahil yung dating hindi natin alam, andito pala. Di ba?
Dati walang kalam-alam sa tithes. Ngayon, nagta-tithes. Hindi mo pinipilit, nagta-tithes. Bakit? Nalaman nila. Andito pala sa Bible. Repentance begins, praise God, from the Lord. Sa kanyang salita, mga kapatid. Kaya, mapalad tayo mga kapatid, no? Dahil kahit na tayo ay mahina, di ba? Church of Philadelphia, mahina, sabi ni Lord sa Revelation 13, thou art weak. Di ba? Weak na church, small church, but thou hast never denied my name. Praise God. Kaya hindi tayo after sa malaking church. Magandang church ang tinitignan ni Lord, yung church. Sino ba yung church? Mga tao na nasa repentance. Iglesia niya, baptized in Jesus' name, have received the Holy Ghost na nagpapatuloy. Yan ang Church of God. Kaya sabi nito mga kapatid, no? Change of mind, change of attitude. Yan, no? So, ugali natin. Minsan, di ba, no, bumibigay pa rin tayo. Nagagalit ka. Pangit! Sabi niya ka, di ba, no? Eh, wala ka pa sa Panginoon. Pangit ka din! Pati yung lolo mo, pangit! Dinaman kay lolo. Kaya na yun? Di ba? Pati lolo mo! Pangit kayo buong kan. Ganun ka sa bahaw. No? Pero ngayon, makapagsalita ka lang ng isang pangit, no? Diyan mo matutuklasan na nagkaroon ka na ng pagbabago. Nalulungkot ka na. Diba? Dati, masaya-masaya ka pa. Pangit ka din. Ngayon, iba na. Pag nagkasala ka, bigay na bigay ka. Ikaw din. Papasok ka ngayon sa kwarto mo. Lord, kumigay ng Lord. Yan yung sinasabi ni Apostle Paul kanina. No? Sorrow na godly sorrow. Yan. Lungkot na maka-Diyos. Bakit? No? Yung konsensya mo buhay na. Yan. No? Nalulungkot ka na pag nagkasala ka. Praise God. Hallelujah. Kasi sabi dyan, no? Attitude. Ano pa? Action. Pagbabago ng action. Di ba, no? Kamusta ng ating mga action? Nagbago na ba ang ating mga action? Di ba, no? Dati, mayabang ka, di ba, no? Basta na? Basta? Hindi naman lumilindol, pero ikatawa lumilindol. Di ba, no? Ngayon, ano na? Behave. Di ba, no? Behave na. Mabait na. Praise God, no? Hindi na nagyayabang. Dati nagyayabang. Mga actions, no? Yung mga may pustisong ginto, parehang giti. Kamusta ka na? Di ba? May mga pustisong papakita lahat. Praise God. No? Action, mga kapatid, no? Ngayon, mabait na, humble na. Yan, no? Hindi naman ibig sabihin na humble na kayo ko na. No? Nagbago na yung ating actions, mga kapatid. Hindi ka na pumapatol, hindi ka na nakikipag-away. Yan, no? Hindi ka na nanggugulo. Dati nanggugulo tayo, di ba, no? Mga kapitbahay. Tumingin kayo! Ngayon, pag nagkukundan tayo, nagtitiis na. Ang ingay-ingay mo, alas 4 ng umaga, nagkakaraoke pa rin. Hindi ako makatulog. Iba-ibang version. Di ba? Pero dati, naku, ang tatapang. Di ba, ano? Hindi mo nakita, boss! Di ba? Ngayon, matiisin na. Tinitiis na lang, tinatanggap na lang. Praise God, no? At kung kakatok man, kinakausap na maayos. Nagbago na. Praise God, nagbago na mga actions. Hindi na rin siga. Dati kasi di ba mga lalaki, siga. Siga Nung panahon ko, mga lalaki, nakabukas ang polo, pinapakita ang dibdib kahit na puro buto.
Yun, ano? Praise God. Ngayon, hindi na. Disente na. Lalaking disente. Walang bigote. Di ba? Praise God, no? Nagbago na. Praise God. Minsan kasi hindi natin napapansin yan. Kasi pinapaalala lagi sa atin ng Diablo yung ating mga kinabagsakan, mga past na kasalanan. Kaya minsan, your mind is clouded ng mga past mong pagkakamali. Pero actually, hindi mo napapansin, nagpapatuloy ka sa gawain ng Diyos. Bunga yun ng repentance. Yes, kaya huwag natin i-entertain mga bulong ng devil, mga kapatid, no? Tignan natin kung nasan ka na ngayon. Yan, no? Praise God. Ano pa? Lifestyle. Oh, anong lifestyle natin ngayon? Praise God. Ano na ang lifestyle natin ngayon? Dati, magpapatayo talaga. Kailan talaga magkaroon ako ng palasyo. Marami mga balak. Ayoko ng Toyota. Kailangan BMW. Diba? Ayoko ng ukay-ukay. Kailangan Lacoste. Diba? Ayoko ng luma. Gusto ko bago. Oh, di ba? No? Praise God. Di naman masama yun, pero kung wala ka nang kakainin dahil gusto mo Lacoste, nakalakos ka nga, kamusta naman anong ulam niyo? Anong isda? Pero nakalakos ha. Binisita ka na naman kinabukasan. Kamusta na? Ano ulam niya ngayon? Isda pa rin, iba lang ang lasa. Di ba? No? Lifestyle. Praise God, no? Ngayon, natuto ng mag-adjust. Matuto ng tumanggap ng katotohanan. Di ba? Naalala ko nung bumibili kami ng TV noon. Praise God, no? Wala pa kami sa church. Pagpipili kami ng flat screen, yabang ko yun. Kala mo may pera, pagpasok sa shop, asan dito mga top of the line? Yung latest, sir. Yung latest. Yabang, no? Lifestyle talaga nga kailangan. Nasa the best ka, no? Ayun, sir. Ayun. Ang ganda. Asa na ano? Upo kayo, sir. Upo. May upuan. Tetest. Yan. Ganda, ganda. Meron kayong credit card, natataranta na. Kasi wala namang laman yung credit card. Wala pang pabili. Pero nasa katotohanan na, iba na ang pasok. Sirasan din yung pinakamura. Naging totoo na sa sarili. Nawawala ng pagkukunwari. Dati, gusto ko yung pinakamalaki, yung pinakamahal, yung latest ba? Magkano yan? 100,000. So, maganda. Babalik na lang kami. Di ba? Pero pag totoo na ang tao, yan, no? Umaamin na, yan. Asan yung pinakamura dyan siya? Kasi ito ang budget namin. Yan, di ba? Totoo na. Praise God, no? Dati, bumibili ka ng mamahaling na sapatos. O, di ba? Mga sapatos na 10,000. Pareho naman may takong yun. Di ba? Praise God. Lifestyle, nagbabago din. Kaya ang repentance, papakilaman ng lahat, dadaling ka niya sa katotohanan kung sino ka. Yan. Kaya tayo nagkakagilan dahil sa power ng kasalanan. Binago utak natin. Nagiging worldly tayo. Kaya kung ano ang uso, kailangan andun ka. Di ba, no? Eh, huwag na ganyan, luma na yun. Ito na ang uso ngayon. Yan. Puro uso. Ang dulo niyan, usok talaga. Praise God, no? Lifestyle, praise God. So yan mga kapatid, no, repentance, i-check natin ang ating sarili. How is our mind now compared before? How is our attitude now compared before? Ang ating actions. O, di ba? Compared before. No? Ang ating lifestyle, i-check natin. O, di ba? Praise God. Hallelujah. Kasi sabi niyo mga kapatid, repentance. The nature of repentance is not only a turning from. So, ang repentance ay hindi lang pagtalikod sa kasalanan. Ito yung dati mong ginagawa, dati mong ina-entertain, dati mong pinapractice.
Hindi lang to pagtigil at pagtalikod. Hindi. Ang sabi diyan, but also a turning to. Yan, turning to. No? Kaya kung tayo ay tumigil na sa ating kasalanan, hindi yan tatagal. Bakit? Turning from pa lang. No? Ang tao ay walang kapangyarihan unless na he will turn also to the Lord. Dahil andun ang kapangyarihan nasa Diyos. Doon tayo huhugot ng kapangyarihan mula sa Diyos na binibigyan niya ng libre upang tayo ay makapagpatuloy na mag-turn from and turn to. So dalawa yun, turning from our sin and turning to. Yan ang repentance. Yan, no? So pinag-aaral pa lang natin, mag-isa sa live, no? Pinag-aaral pa lang natin yung word na repentance. No? As we continue in our Bible study, lagi sa live, sa face-to-face, no? Huwag tayong maging absent. Kasi paano yun? Hindi ko naman kaya yun. Kaya kailangan huwag absent para makuha natin paano yun mangyayari sa atin. Yan, no? Kasi sabi dyan, it is also turning to. It will cause a person to stop a wrong action and begin a right one. Pagtigil yan, no? Sa luma niyang action at pag-umpisa sa bago niyang action. Yan, no? So, sino dito nakaranas na ng bagong action? Taas sa kamay. Yan. Wala pa, nasa luma pa lahat. Yan, no? Praise God, no? So, yan, no? Umpisa yan pag nagkaroon ka na ng pagbabago. Dati ayaw mo mag-church, ngayon gusto mo na mag-church, nagkaroon ka na ng umpisang bago. Yan. Huwag mo isipin yung konti pa lang, hindi problema yon. Ang konti ay nagiging container. Lumalaki, dumadami. Yan, no? Kaya ang importante ay magkaroon ka ng unang pagbabago. Dahil kung walang unang pagbabago, walang pangalawa. Yan, walang pangalawa. Tignan natin sa 2 Peter 3:9. 2 Peter 3:9. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to us ward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Yan, no? Hallelujah. Tagalog natin. Hindi siya nagdi-delay. Si Lord hindi niya dinidelay. Praise God. Pinapahaba ni Lord ang kanyang pasensya, ang kanyang pisig. Dahil gusto talaga ni Lord lahat ng tao sa salibutan ay magbago. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinaglalagay ng iba. Kasi minsan, no, praise God, iniisip ng tao na wala ng pag-asa. Praise God, no? Wala na, pinabayaan na. Hindi. Kundi mapagpahinuhod sa inyo si Lord na hindi niya ibig na sino man ay mapahama, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Sino? Ganyan ka patient si Lord sa ating mga kapatid. Praise God. Pinapahaba ni Lord ang panahon dahil gusto ni Lord lahat talaga ng tao ay magsisi. Praise God. Dahil dyan nag-umpisa ang kaligtasan, yung pagbabago, pagsisisi. No? Kaya sabi dito, no, genuine repentance, yung tunay na repentance, yan. No? Pakinggan natin ito para malaman natin kung andyan tayo sa tunay o dalo-dalo lang tayo sa church. Genuine repentance is brought about by a godly sorrow. Yan ang genuine repentance, no? Meron kang sorrow, pero godly. Ano ibig sabihin no? Pag nagkaasala ka, nalulungkot ka. Yan, no? Kasi si Lord nalulungkot, no, sa ating mga kasalanan, no? Godly sorrow yan. Kasi naalala nyo ba, nung wala tayo kay God,
never tayong naging godly sorrow. Never tayong nalungkot sa mga ginagawa nating kasalanan. May mga kasalanan tayong maliit lang. Binabaliwalaw natin, di ba? Kunyari, nakapagsinungaling ka. Wala lang, hindi natin napansin yun. Kunyari, naggalit ka lang sa kaibigan mo. Kunyari, hindi mo na lang binati. Di ba? Praise God. Baliwala lang. Pero ngayon, no, nakapagsinungaling ka lang, no, affected ka na. Yan ang godly sorrow. Nagkakaroon ka na ng kalungkutan sa kasalanan. Dati naman hindi. Yan mo malalaman. Diyan po natin makikita na tayo ay nasa true o kaya genuine repentance. Kung tayo ay nakakonsensya na, nalulungkot na sa ating nagawang kasalanan, kung tayo ay may niloko, kung tayo ay may sinaktan, affected ka na, hindi ka na makatulog, yan ang godly sorrow. Praise God. No? Kaya kung nangyari na sa iyan at wala kang pakialam, no, baliwala lang sa'yo, you have to assess yourself dahil wala ka sa genuine repentance. Kasi sabi niyan, genuine repentance is brought about by a godly sorrow. 2 Corinthians 7:10. Before one can repent, he needs to feel sorrow. Yan, no? Hindi yung, ito kasi yung mga kapatid, no? He needs to feel sorrow for his sins. Praise God. He must be sorry not because of his sins. Ito yung godly sorrow. Hindi dahil sa iyong kasalanan. Una, praise God, ma-feel mo yung kalungkutan sa iyong kasalanan. Pero yung ibig sabihin talaga ng godly sorrow, he must be sorry not because his sins have been discovered dahil nahuli siya o nalaman na nagkasala siya, but because he has broken God's commandments. Yan ang godly sorrow. No, hindi mo nasunod ang Diyos. Praise God. Dati wala tayong ganun, di ba? Pag nagkakasala tayo, di ba? Wala tayong naisip man lang na nag-break ko yung covenant ni God. Nasaktan ko si God. Wala tayong naisip na gano'n, di ba? No? Mga kapatid. Pero ngayon, masyado ka nang aware. No? Ano ka na? Sensitive ka na. No? Tuwing may nagagawa ka, no? Anong ginagawa mo? Nagpe-pray ka na kay God. Lord, sorry ha. Dati ba nag-sorry ka kay Lord? Hindi. No? Hindi tayo nagsasorry kay Lord. Praise God. Dati, inuman tayo inuman, pare! Enjoy! Di ba, no? Tapos, nagagawa pa ba natin ngayon? Hindi na. Di ba? Bisan mag-isip ka, sabi mo, sorry Lord ha. Di ba? Dati, hindi ka naman ganyan. Pagka may nasaktan kang tao na pagsabihan mo, bakit ka nagpe-pray kay Lord? Sorry Lord, hindi ko na kayanan. Buligay ako Lord ha. Hindi ka naman dating ganyan. Pero ngayon, ganyan ka na. Tuwing nagkakasala ka, kinakausap mo na si Lord. Dati naman, hindi. Yan yung godly sorrow. Hindi ka nalungkot dahil nahuli ka na nagkasala. No? Nalungkot ka sa nagawa mong kasalanan. Pero more than that, ang godly sorrow talaga is maisip mo na na-offend mo si God. Yan ang godly sorrow. Yan yung sinasabi sa 2 Corinthians 7:10. Balikan natin. 2 Corinthians 7:10. Hallelujah. Sabi dyan, 2 Corinthians 7:10. Sige, ano na natin sa Tagalog? 2 Corinthians 7:10. Yan. Tagalog? Yan. Okay. Sapagkat ang kalumbayang mula sa Diyos. Ano ba yung kalumbayan? Lungkot. Di ba? Sapagkat ang kalumbayang mula sa Diyos, lungkot, ay gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas. Kaya, no, pag ikaw ay nagkasala, bumagsak sa kasalanan at nalungkot ka, dahil na-offend mo si God, naisip mo, anong mangyayari? Anong dulo niyan? Dadalhin ka niyan sa kaligtasan. Bakit, no? Makukonsensya ka, titigil ka eh. Pero yung walang kalumbayan, yung walang kalungkutan mula sa Diyos, tuloy-tuloy lang. Di ba, no? Pero yung nasa kalumbayan na mula sa Diyos
ano nangyari? No, kahit naulit mo pa, nagpe-pray ka pa rin, nagsisisi ka pa rin. Praise God. Hanggang sa dumating yung panahon na talagang napagtagumpay mo na, hindi mo na ulit na ulit. Di ba? Sino dito nakaranas ng nagkakagawa ka ng kasalanan na paulit-ulit? Di ba? Ang repentance kasi, ang sorry kasi, na paulit-ulit, hindi repentance yun. Gagawin mo to, sorry ka. Gagawin mo ulit ito, sorry ka. Gagawin mo ulit ito, sorry ka. Hindi yung repentance. Pero kahit na ganun, kung may godly sorrow yun, kung may kalumbayan yun, kung may kalungkutan yun na nagagawa mo yun, may result yun, matitigil yan. Dahil may kalumbayan, may kalungkutan na nagmumula sa Diyos. Meron kang nararamdaman na nasasaktan mo ang Diyos. Meron kang nararamdaman na hindi na to tama. Meron kang naisip, nararamdaman mo na hindi ako maliligtas sa ginagawa kong to. Yes. Pero kung wala kang ganon, hindi ka dadali sa kaligtasan. Kasi hindi mo nga naramdaman, hindi mo nga naisip eh. Pero kung may ganon ka, kalumbayan sa nagawa mong kasalanan, kahit naulit mo pa 2, 3 times, 4 times, ang dulo niyan, no, ay magbabago ka. No? Pero natin pahabain. Huwag natin padamihin. Sabi ni Pastor, may dulo naman pala eh. Iulitin natin. Wala na naman yun. Wala na naman kalumbayan yun. No? Praise God. No? Sino dito ang gusto magising na laging malungkot? Gusto mo magising na malungkot? Sabihin sa'yo ng mami mo, good morning! Sabi mo, morning, mom. Di ba? So the following day, sabihin daddy mo, good morning! Morning, dad. Gusto mo ganun buhay, araw-araw malungkot ka? Di ba? Gusto mong mawala dyan? Gusto mong magbago? Di ba, no? Kaya ang dulo niyan, di ba magsasawa ka? Ang dulo niyan, lalalim yung lungkot mo at ayaw mo na. Kaya ang dulo niyan ay magbabago ka, dadaling ka sa kaligtasan. That is godly sorrow. Yan, no? Hindi lang yung nalungkot ka dahil nahuli ako ni mami. Nalungkot ka dahil nahuli ako ni daddy. Nalungkot ka dahil sa nagawa mo sa harapan ng Diyos. Yun, mas lalalim tayo. Bakit? Dahil kahit hindi tayo makita ni daddy, ni mami, ni pastor, ni brother, ni sister, ikaw talaga yun. And the Lord. Maaaring hindi tayo makita ng ibang tao, pero nakikita tayo ng Diyos. Kaya sabi dyan, no? Sapagkat ang kalumbayan mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi. Kaya yung kalumbayan na yan, praise God, no? Dadali ka sa pagsisisi, turning from unto Jesus. Yan, no? Sa ikaliligtas. Kaya ang dulo niyan, kaligtasan. Pero kung wala ka dyan, nasa kamanhiran ka pa, kailangan talaga, no, lumapit sa Diyos. Praise God. Hallelujah. Na hindi ikalulungkot. Datapwat ang kalumbayang ayon sa sanlibutan ay ikamamatay. Yan, no? Nalulungkot ka, no? Dahil sa nagawa mong kasalanan, wala si Lord sa buhay mo, wala si Lord, hindi mo siya sinasama sa iyong kalungkutan, inisip ko lang yung tao, yung nagawa mo, wala. Paano ka magsisisi niyan? Sorry ka sa tao, pero ganun ka pa rin. Walang power, powerless. Pero pag yung kalumpayan mo ay sa Diyos, praise God, no? Pag nagkakasala ka, lumulod ka, umiiyak ka, humingi ka ng tulong, ng awa, ng kapatawaran, ang dulo niyan ay kaligtasan. Dahil lumalapit ka. Kaya nga ang repentance is not only turning from. Kasi kung only turning from, yan yung kalumbayan na pangsanlibutan. Pero kung turning from unto Jesus, unto God, yan yung godly sorrow. Meron kang pag-asa. Babaguhin ka ng Diyos. Praise God. Kasi sabi dyan, genuine repentance is brought about by a godly sorrow. Kaya malalaman mo pag nasa genuine repentance ka, after Bible study, tanungin mo sarili mo, no, nalulungkot ba ako pag nagkakasala ako? Nagsasorry ba ako kay God? Yan, no, lumalapit ba ako sa Kanya? Humingi ba ako ng tulong? Or,
other side of the coin, pag gumawa ka ng kasalanan, kinakalimutan mo lang, baliwala lang, wala ka sa godly sorrow. No? Hallelujah. Kasi sabi dyan, praise God, before one can repent, he needs to feel sorrow for his sins. He must be sorry not because his sins have been discovered. No? Di siya nalungkot dahil nahuli siya. But because he has broken God's commandments. Doon siya nalungkot dahil nasaktan niya si Lord. Pag may nasasaktan tayong tao, nasasaktan natin si Lord. Pag may dinidisobey tayo, praise God, dinidisobey natin si mommy, si daddy, lahat ng tao, whatever situation, nasasaktan natin si Lord. Amen. Ganun yun, mga kapatid. Sabi dyan, hallelujah, and grieve God through His acts of disobedience. Yan, no? So, tanong natin sa sarili, meron ba akong ganyang nararamdaman? Para malaman natin, nasa repentance pa ba ako? Diba? Kasi ganito yung katotohanan ng mga kapatid. Ba't ka nagpabaptize? Amen. Kasi mas naka-focus ka dun sa baptism in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Mas naka-focus tayo dun. Medyo light lang ang repentance, pero yun talaga ang mahalaga. Kahit nagpabaptize ka in the name of Jesus Christ, pero hindi ka naman tumigil sa kasalanan mo, paano ka madadala niya sa kaligtasan? Kaya repentance is important. Kaya sabi ni Peter, then Peter said unto them, repent. Kailangan mo talaga isipin yung sarili mo. Huwag na muna si brother o si sister. No? Pag may mga preaching kasi, titignan nyo, patabi natin, oh yan, narinig mo yun. Praise the Lord. Diba? Ganyan tayo, diba? No? Kaya magbago ka na. Magbago ka na daw. Diba? Yung katabi natin, inisip natin, no? Magsisi ka na! Diba, no? Sisigopin ka naman mo, yes! Pero ikaw, never mo naisip sa sarili mo kung nasan ka na. Amen. Diba? Kaya huwag natin intindihin yung katabi natin, no? Hindi tayo FBI, no? Hindi tayo nagtatrabaho sa kanila. Praise God, no? I-FBI natin ang ating sarili. No? Praise God, no? NBI. Praise the Lord. Hallelujah, no? Sabi dyan, he has broken God's commandments and grieved God. No? Hallelujah. Kaya magpasalamat ka, no? Kung nag-grieve ka sa nagawa mong kasalanan. Ibig sabihin, nasa tama kang kalagayan. Kung may ginawa kang kasalanan at hindi ka nag-grieve, problema yan. Nasa sorrow of the world ka. Pero kung may nagawa kang kasalanan at nag-grieve ka, di ba? Sino dito ang nakagawa ng kasalanan at pagkala sa kasalanan, oh, Brad, sis, wala lang. O sino dito yung nakasalanan, napapagila siya? Amen. Diba? Maganda yun. No? Maganda yun. Hindi yun pangit. Yan yung godly sorrow. Dadalhin ka niyan sa pagsisisi. Ano daw yung pagsisisi? Pagtalikod. Kung ganyan ang feelings mo, kung ganyan ang naramdaman mo, na nasasaktan mo si Lord, dadalhin ka niyan sa pagtalikod sa kasalanan na yan one day. Praise God. At hihingi ng tulong sa Kanya. Diba? Kaya, maging aware tayo, bakit? Kung ganyan ang feeling mo, maganda. Pero kung ganyan ang feeling mo, gagamitin naman yan ng devil. Diba, may mga bumagsak sa kasalanan, ayaw nang magpatuloy. Amen. Kasi yung godly sorrow natin, gagamitin din ng devil. O, kita mo na, hindi mo na kaya. Huwag ka magpatuloy. Mag-enjoy ka na lang sa sanlibutan. Lord. Kaya maging aware tayo. Godly sorrow is not bad. Godly sorrow is part of repentance. Godly sorrow is part of growing up. Hindi yan para to break you down. Para iparamdam sa'yo at ipamukha sa'yo at ipakita sa'yo ng anak.
okay lang. Nasa tamang kalagayan ka. Pagpatuloy ka lang. Yan yun. Ang devil, kita mo na, wala ka talaga. Pang ilang beses na yan, di ka nagbabago. Huwag natin intindihin yan, kaya marami nang tumitigil. Dahil may godly sorrow, sayang. Kaya lang, pinakinggan yung bulong ng Diablo. Sa Lord. Di ba, no? Praise God. Kaya yung mga wala sa godly sorrow, nasa sorrow of the world, yung walang pakiramdam, hindi na binubulungan ng Diablo eh. Best friend na sila eh. Patuloy ka ba? Sige ba? Ayun din. Suntukin mo din yan. Di ba? Pero yung mga nasa godly sorrow, nalulungkot na nagkasala, binubulungan ng Diablo. Kita mo na. Wala ka na. Dito ka na lang. Mag-enjoy ka. Magsisinungaling pa siya. Maliligtas ka rin yan. Naku, hindi ito totoo. Praise God. No? Kaya kung ikaw ay nakaranas ng godly sorrow, kalumbayan, kalungkutan, sa nagagawa mong kasalanan, dahil nasasaktan mo si God, you are in the right stage. Yan, no? Ang David, pag nagkasala ka, wala ka sa tama. Wala kang kaligtasan. Lahat negative. Huwag natin intindihin yan. Dahil sabi nga kanina, no, hindi pinapahaba ng Diyos ang panahon o dinidelay niya, no, para mawala ng kabuluhan ng lahat. Hindi. Mahaba lang talaga ang pasensya ng Diyos sa atin para ang gusto talaga ng Diyos, lahat talaga makapagsisi. Di ba? Praise God. Ilang taon ka na nung na-born again ka? Di ba? Ilang taon ka nung na-born again ka? May mga naboborn again na bata pa. May mga naboborn again na matanda na. Di ba, no? Pero most of the Christians na naboborn again, nakafocus dun sa water baptism, remission of sins, Holy Ghost baptism. Pero yung practice sa life is not in repentance. Kaya sabi ko, it's time to go back to this lesson. Para yung Christians mapaalahanan at makapagpatuloy ulit sa dati niyang nalaman na, oops, hindi na pala dapat to. Kasi pag sobrang blessed na tayo, sobrang saya sa church, hindi na nagiging aware sa mga sinasabi, sa mga lahat, sa mga plano, sa mga activities, no? Hindi niya alam, no, na iisan na pala siya ng devil, wala na siya sa repentance. Diba? So tandaan natin, no? Ang repentance ay change of mind, bantay natin ating isip, change of attitude, change of action, and change of lifestyle. So, hindi natin lifestyle ang sanlibutan. Kaya tatalakayin natin lahat yan. Praise God. Hallelujah. So, meron pa tayong 30 minutes. Okay pa ba tayo? Amen. Sino ang nag-preach ng repentance sa Bible? Yan, no? Hallelujah. In the New Testament, the first person we hear calling men to repentance is John the Baptist. Di ba? Kita mo, no? Hallelujah. Hindi pa napapako si Lord Jesus Christ, sinisigaw na yung repent! Di ba? Hindi pa napapako si Jesus Christ, sinisigaw na yung repent. Dahil yun ang pag-umpisa ng kaligtasan ng tao. Nasa repentance, mga kapatid. Hallelujah. Buksan po natin sa Mark 1:3-4. Mark 1:3 hanggang 4. Praise God. Sabi dyan, yan. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Dumating si Juan na nagbabautismo sa ilang at ipinangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. I-English natin. So si John the Baptist, no, maraming din nakakaalam nito, they are confused, no? Si John the Baptist never baptized in the name of Jesus Christ. Nasa Acts 19 yun, yan, 1-6, no? Nagbaptize siya
no, in repentance. Walang pangalan. Yan, no? Kasi hindi pa po binigay yung Matthew 28:19, praise God, yung Acts 2:38, no? Binigay po yon after Jesus Christ rose from the dead. Binigay ni Lord Jesus Christ ang Acts 2:38, ang Matthew 28:19 pala, no? Nung siya'y nabuhay na mula sa kamatayan. Patay na si John nung binigay ni Jesus Christ yung Matthew 28:19. So therefore, John the Baptist, no, ay hindi nagbabaptize in the name of Jesus Christ. Yan. Maraming kasi hindi nakakaalam niyan. Akala nila, yung baptism ni John ay baptism in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Hindi po. Ang baptism ni John ay baptism of repentance. So bisigaw siya na ang tao ay mag-repent. Yan, no? Acts 19:1-6 nakalagay dyan. Kaya nga yung mga pinagtize ni John the Baptist na umabot sa panahon nila Paul, na meron ng baptism, no, in the name, ay binaptize ulit ni Apostle Paul. Dahil importante, sa time na yon, meron ng baptism in the name, ay kailangan mabaptize in the name. Yan, no? Pero yung mga baptize ni John, pag namatay sila sa panahon ni John, ligtas yun. Dahil yun ang utos nung panahon na yun. Kaya sabi dyan mga kapatid, sa English, no? The voice of one crying in the wilderness. Mark 1:3-4. Prepare ye the way of the Lord, make his path straight. John did baptize in the wilderness and preached the baptism of repentance for the remission of sins. Yan, praise God. Hallelujah. So, siya unang nag-preach about baptism, about repentance, mga kapatid, no? Mark 1:3-4. Then, later on, in the same chapter, we see that the first message Jesus preached after John the Baptist had prepared the way was repentance din. Yan din ang unang lumabas sa bibig ni Lord Jesus Christ. Mark 1:14-15. Mark 1:14-15. Yeah, no? Praise God. Now, after that John was put in prison, yan, no? Nung nakulong na si John the Baptist sa kulungan, si Jesus naman ang nag-preach. Pero nasa kulungan na si John the Baptist noon. Hindi pa pinapako si Lord Jesus Christ. Now, after that John was put in prison, Jesus came into Galilee preaching the gospel of the kingdom of God and saying the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. Praise God. No? Ano ba yung gospel? No? Yan yung mangyayari. Praise God. Yung salita ng Diyos, mga kapatid. No? Sabi niya, na-fulfill na ano yun? Yun na nahayag na ang Diyos sa pagiging anak sa katawang tao. Dahil yun ang magiging gospel. Death, burial, and resurrection. Kaya sinasabi niya, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Praise God, no? Malapit na. Kingdom. Alam na natin yun, di ba, no? King's dominion. Amen, no? Repent ye and believe the gospel. Praise God. Yan ang pangalawang nag-preach, mga kapatid, no? Si Lord Jesus Christ. Hallelujah. Puro repentance. Dahil mahalagang repentance. The first commandment to come from the lips of Christ was to repent. Yan ang unang commandment na lumabas sa bibig ni Christ. Repent. Yan. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya mahalaga, no, na mag-repent talaga. Kaya sabi ni Apostle Peter, mga kapatid, no, bago magpabaptize, sabi niya, repent. Yan, no? Papaptize ka, okay. Taligdan mo na yung kasalanan mo, ha? At lumapit ka kay Jesus. Yung paglapit, paano yun? Papaptize ka na. Para maranasan mo yung kapangyarihan niya, para matulungan ka niyang tumalikod na at sa kasalanan at makapagpatuloy sa kanya. Yan. Yung kaya sabi niya, Peter, repent
and be baptized. Kaya andun yung word ng and. Hindi pwede maghiwalay ang repentance at ang baptism. No? Kasi yun po yung turning from unto. Yan. Repent and be baptized. Yan. Turning from unto Jesus. Yan, no? Kaya sabi dyan, hallelujah. The first commandment to come from the lips of Christ was to repent. The first thing one will do when he or she really believes is repent. Kung talagang nananampalataya tayo, kung talagang gusto natin maging tunay na mananampalataya, is not to accept Christ in our hearts by prayer. Marami nagtuturo niya, no? Tanggapin mo lang si Lord bilang tagapagligtas mo, save ka na, born again ka na. Wala yan sa Bible. Ang unang step talaga, kung gusto natin talaga manampalataya, is to repent. Ano ang ibig sabihin ng repent kanina? Taligdan mo na yung kasalanan mo, itigil mo na, pero hindi nag-end doon. At lumapit ka na kay Jesus. Magpapaptize ka na in Jesus Christ name. Yan ang tunay na repentance. Hindi yung tinanggap mo lang sa panalangin. No? Hallelujah. Kaya sabi dyan, praise God, the first thing one will do when he or she really believes is repent. This is the first step towards salvation. Praise God, no? Yung repentance. Yan ang first step. Kaya ano bang linalaman ng first step, no? Nalaman mo na ikaw ay sinner, nalaman mo na kailangan mo nang itigil ang kasalanan mo, nalaman mo rin na kailangan mo nang lumapit kay Jesus. O, yun, gawin mo na lahat yun. Kung talagang gusto mong maging true believer, gawin mo na lahat yun. Dahil kahit maniwala ka, no, kahit manalangin ka, kahit na tumawag ka sa Kanya, kahit na sabihin mo pa sa buong mundo na believer ka, pero hindi ka naman nagre-repent, hindi ka naman tumigil, tumalikod sa kasalanan, lumapit kay Jesus, walang mangyayari. Kailangan talaga ganapin ang first step, that is to repent. The first thing, hallelujah, towards salvation is through repentance. True repentance produces results. Yan, no? Praise God. Sino dito ang, kasi nangyari na sa akin yun eh. Ilang beses ko na tinanggap si Lord, nung hindi ko pa alam ang truth, ilang beses ko na kaya tinanggap si Lord sa panalangin. Punta ako sa gantong church, gusto mo maligtas? Opo. Okay, sabay mo sa panalangin, Lord Jesus, tinatanggap kita. Ilang beses na yun nangyari sa akin. Napunta na naman ako sa isang tinatawag na born again church. Yan na naman ang sinabi sa akin ng pastor. Gusto mo tanggapin? Sige. Ilang beses na tinanggap. Walang results. Pare! Yun pa rin ang result. Bakit? Walang power. At walang kalungkutan, walang godly sorrow. Kasi hindi yun ang first step. Ang first step is to really repent and be baptized. Yan ang tunay, pagkakaroon ng resulta. Pero kung hindi yan gagawin, walang result. Praise God, wala talaga. Maraming taon na dumaan, marami ng New Year's resolution, tumatagal lang ng isang buwan. Pagdating ng pangalawang buwan, andyan na ulit si pare. Di ba? Andyan na ulit. Di ba, no? Pero pagka talaga ikaw ay nasa repentance, true repentance, tumigil ka na at lumapit ka na sa Kanya, makakasaksi ka ng resulta. Kaya tayo naririto. Praise God, no? Hindi tayo magaling, si God ang magaling. Praise God. Hallelujah. Gusto niya susunod lang ang tao sa Kanya dahil pinipare na ni Lord ang daanan. Pag hindi ka dumaan dyan, wala kang resulta. Pag dumaan ka dyan, may resulta ayon sa plano niya. Praise God. Kaya sabi niya, this is the first step towards salvation. True repentance produces results. It is telling God and others we are sorry and showing our sorrow by turning from sin. Kung talagang nalungkot ka, na-offend mo si God, sumunod ka na. You know? It is showing, not telling. Showing others. Showing God. Kailangan makita ni God.
Kailangan makita ng tao na nagbago na talaga. Kaya di ba, yan ang sinasabi ng ating mga kapitbahay. Dati lakas uminom yan eh. Tumatayo pa yan sa mesa eh. Ngayon hindi na. Nagbago na. Dati matapang yan eh. Ngayon mabait na. Dati matampuhin yan. Ngayon ako na ang nagtatampo. Di ba? Nagbabago. May resulta. Mainitan ng ulo, hindi na. Magagalitin, hindi na. Pikon, hindi na. Mga basic pa lang yan. Di ba, no? Mga sinungaling, hindi na. Matigas ang ulo, masunurin na. No? Matigas pa rin ang ulo. Di ba? Results yan. Kaya tayo mismo makakasabi na sa repentance ba? Okay, baptize na ako in Jesus' name. May Holy Ghost na kasi iba-ibang functions niyan. May functions ang repentance, may function ang water baptism in Jesus Christ's name, may function ang Holy Ghost baptism. So, i-check natin yung functions. Nakikita ba sa atin ang function? Yung purpose, yung trabaho, yung resulta ng tatlong yan. Nakikita ba sa atin ang resulta? Yan, di ba, no? Baptize na ako in Jesus Christ's name, no? Tinubugo ako sa tubig. O, may resulta. Nakita, tinubog eh. Di ba, no? Nakareceive na ako ng Holy Ghost. Nag-speak in tongues ako. O, may resulta. Pero ang resulta ng Holy Ghost, yung fruit. Di ba? Yung fruit. Praise God. Hallelujah. Eh yung repentance. Nagbago na ba ang buhay mo? Ang attitude mo? No? Ang mind mo? Ang lifestyle mo? Nagbago na ba? O andun ka pa rin sa dati? So, kahit baptize ka na in Jesus Christ's name, kahit may Holy Ghost ka na, huwag kakalimutan yung repentance. Yan. Kaya ka nagpabaptize, kaya ka nakareceive ng Holy Ghost dahil sa repentance. Pero hindi yun ang katapusan. Yun ang nagpapatuloy. Isang beses ka lang i-baptize, isang beses ka lang makareceive ng Holy Ghost, ang repentance, araw-araw yan lumalabas. Araw-araw. Walang katapusan. Amen. Amen. Sabi niyan, praise God. The proof of true repentance is the fruit it bears. Ang tunay na repentance ay yung bunga. Basta natin, Acts 26:20. Amen. We still have 12 minutes. Acts 26:20. Sabi diyan, Acts 26:20, but should first unto them of Damascus and at Jerusalem and throughout all the coast of Judea and then to the Gentiles that they should repent and turn to God and do the works meet for repentance. Do the works meet for repentance. So may mga works pala talaga. May mga bunga pa talaga na mapapatunayan na yung taong yan nagrepent na. Yan. Dapat nakikita sa atin yan. Di ba? Hindi pwede nagpapaptize ka, may Holy Ghost ka na, nag-church ka na, ganun ka pa rin. Saan ang tagay mamaya? Di ba? Saan ang ating party mamaya? Saan ang ating inuman mamaya? Yan ba yung works na nag-meet sa repentance? Hindi. Yan yung works na nag-meet sa worldly lifestyle. Kaya ikaw mismo, hindi si pastor, hindi si mami, hindi si daddy, ikaw mismo makakasagot nito. Yung works ko ba? Yung lifestyle ko ba? Yung buhay ko ba ngayon? No? Nag-meet ba sa tunay na pagsisi? Mahalaga yan, no? Okay ba? Okay ba tayo? Praise God, no? Maganda tong topic na ito, mga kapatid, no? Sabi dyan, hallelujah, Acts 26:20. But should first unto them of Damascus, nasaksihan nila, and at Jerusalem, and throughout all the coast of Judea, and then to the Gentiles, that they should repent and turn to God and do the works. Meet for repentance. Sabi ng iba, wala ka na daw gagawin. Wrong. May gagawin pa rin tayo. Praise God, no? Kaya nga sabi Lord, no? Ang manatili.
Yan, no? Manatili. Kasi pag baptize ka na, may Holy Ghost ka na, hindi ka naman nanatili kay Lord. Balik ka sa dati. Yun ba yung works na nag-limit sa repentance? Hindi. Maliligtas ba yun? Di ba? Praise God. Hallelujah. Kasi sabi dyan, do the works meet for repentance. So, ibig sabihin, nagpapatuloy kay Lord. Hindi nagpapatuloy sa luma. Nagpapatuloy na sa bago. Yan, no? So, napakaganda ng aralin kasi nagpapaalala sa atin na ako nga, no? Parang napalayo na ulit ako, Diba, no? Praise God. Kaya, ba't ka malungkot? Minsan may nakita ko sa inyo malungkot. Diba, no? Kasi ganun, no? Pero good sign yun. Hindi yun bad. Good sign yun. Bakit? Hindi naman nakukonsensya ka dahil nalungkot ka dahil may nagawa kang kasalanan kay God. Good sign yun. Bad dahil nagkasala ka, pero good dahil nakukonsensya ka na nasaktan mo si Lord. Nasa godly sorrow ka. At ano sinasabi dyan? Lalo ka nag-desire na gumawa ng way. Kaya dadali ka sa pagsisisi. Kaligtasan ang dulo. Praise God. Diba? Hallelujah! Praise God! So si John the Baptist ng aral, si Jesus Christ ng aral, ano ba yung sumunod? Sa Mark 6:12. Basa natin. Mark 6:12. Praise God. Sabi sa Mark 6:12, and they went out, and they went out and preached that men should repent. Okay. Mga apostles, mga disciples, nag-preach about repentance. Repentance is very important. It is the first step. No? The third group or person in the Bible who preached repentance were the disciples. Matter of fact, they were commanded to preach this message. Inutusan pa sila ni Lord, no, na i-preach ito. Dahil ito ang first step. Kailangan malaman ng tao na kailangan magsisi. So, inutusan ng Diyos, si John the Baptist, i-preach ang repentance. Ang Diyos na hayag sa laman, pin-preach ang repentance. Yung mga na-convert, mga disciples, inutusan na i-preach ang repentance. Ganyan kahalaga ang repentance. So, hindi lang memory verse, then Peter said, repent. Hindi. We have to do that. Yan, no? Hallelujah. Sabi dyan, when Christ appeared to His disciples in Luke 24, di ba? Sa Luke 24:47, ang sabi ni Christ, and that repentance. Hindi sinabing, and the remission of sins. Hindi. Una ay, and that repentance. Yeah, no? When Christ appeared to His disciples in Luke 24:47, after His resurrection, He commissioned them to take this glorious gospel to all the nations of the world. So para ito sa buong mundo, sa lahat ng mga tao. Notice that the first word in Christ's message was repentance. Sabi niya sa Luke 24:47, and that repentance and remission of sins should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem. Ano sinabi dyan? Repentance and remission of sins. Kaya hindi magkahiwalay ang repentance sa water baptism. Pwede ka mag-repent, no? Pero ang tunay na repentance is, tumigil ka na, tumalikod ka na, nagpabaptize ka. Kasi sa water baptism, doon nagkakaroon ng remission of sins. Kaya hindi niya sinabi, and repentance and remission of sins and receiving of the Holy Ghost. Hindi. Ang una talaga ay repentance para madala ka sa remission of sins. That is water baptism. Kaya true repentance is turning back from your sin unto Jesus. What is unto Jesus? Remission of sins. Water baptism in Jesus Christ's name. Amen. Kaya yan ang tunay na repentance. Tigil ka na dyan. Talikdan mo na yan. Lumapit ka kay Jesus. Paano ka lalapit kay Jesus? Be baptized in the name of Jesus Christ. Sabi doon, and for the remission of sins. Acts 2:38. No? Hallelujah. Kaya sabi dyan mga kapatid, amen. On the day of Pentecost, Peter's first response in the question, what shall we do? Sa Acts 2:36. Diba? Ano sabi sa Acts 2:36 hanggang 38?
Praise God. Hallelujah. Sabi ni Peter, therefore let all the house of Israel know assuredly that God hath made that same Jesus whom ye have crucified, both Lord and Christ. Yung pinako nyo, sabi ni Peter, yun yung Lord, yun si Christ. So nasaktan sila, godly sorrow. Oh. Kung wala silang godly sorrow, okay lang yan. Di ba? Pero nalaman nila, nagkaroon sila nasaktan sila. Paano nag-umpisa sa kanila? Sigaw ni Peter. Ano yung sigaw ni Peter? Word of God. Nung dumating sa iyo ang Word of God, nabuhay na ang iyong konsensya na nasasaktan mo pala si God. Kaya ano sila sabi diyan? Therefore, let all the house of Israel know assuredly. Kaya tayo nakasundan, nagkaroon tayo ng knowledge. Praise God, no? That God had made that same Jesus whom ye have crucified, both Lord and Christ. Now when they heard this, they were pricked in their heart. Tunay ba ang kanilang pagka-prick sa heart? Ano ba yung prick sa heart? Nasaktan. Tunay. Bakit? Nagtanong sila. And said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Gagawin namin. Di ba? Kung wala silang godly sorrow, okay lang yan. Sana naman siya di ba? Pero may godly sorrow sila. Ano gagawin namin? Di ba? Then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Kaya repentance brings to remission of sins. Dahil pag nasaktan, may pagsunod. Pag sumunod, maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. All throughout the New Testament, we see that the first response of man to the gospel is repentance. Kaya nung araw na yan, ilan ang nabaptize? 3,000. Praise God. 3,000. Hallelujah. Ang nabaptize sa unang sigaw tungkol sa repentance. Kaya kinakailangan pag-isya tayo, linawin natin ang repentance. Kaya maganda ito, umpisa na ulit natin. Praise God. Hallelujah. All throughout the New Testament, we see that the first response of man to the gospel is repentance. Nothing else can take its place. Hindi pwedeng palitan yan. Dahil walang repentance, walang pagsunod. Kaya nga tayo nandito, dahil sumunod tayo. Praise God. Dahil gusto na natin sumunod kay Lord. Nung nalaman natin ang Word of God, gusto na natin sumunod kay Lord. Kaya kahit mabigat pa, hindi mabigat sa atin. Dahil gusto na natin sumunod kay Lord. Amen. Bakit? Ba't gusto mo na? Dahil nalaman mo sa salita niya. Paano mo magugustuhan sumunod kay Lord kung wala naman tayong nalaman, di ba? Nalaman natin. Kaya yung pala yun, kailangan pala. Praise God. Kaya tayo naririto. Kaya yung presence natin, yung pagpapatuloy natin, bunga yan ng salita ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Last, repentance is a command from God. Utos yan. A command means to order or demand with authority. So, hindi ito basta-basta. Ito ay order. Hindi order ng tao o presidente. Order ito ng Diyos. Praise God. Or demand with authority. Divine authority. Praise God. Na nagmumula sa Diyos. Our supreme authority, Jesus Christ, demands that we first repent in order to be saved. Kung hindi tayo magre-repent, hindi tayo masasave. Why? Repentance brings you to water baptism. And you get remission of sins and the Holy Ghost will follow you. Amen. Hallelujah. Sabi nga ito mga kapatid, no? It is not an option. Dito option na, sila na lang, ako, maligtas pa rin ako. Wala yun sa Bible. Hindi ito option na pwedeng hindi, pwedeng oo, hindi. Ito ay utos. Kailangan maganap sa lahat ng tao. Praise God. Hindi ko yan sabi. Sinabi yan ni Lord sa Bible.
It is not an option. He commands all men everywhere to repent. Last verse, Acts 17:30. Acts 17:30. Praise God. Hallelujah. And the times of this ignorance God winked at, but now commandeth all men everywhere to repent. So hindi siya option. Utos po ito ng Diyos sa lahat ng tao sa buong mundo na mag-repent na. And repentance means, praise God, to turn back from your sin and to turn to Jesus Christ. How do we do that? Stop sinning, be baptized in the name of Jesus Christ, and you shall receive remission of sins and the Holy Ghost. God bless everyone. Hallelujah. Kaya huwag na tayo maging absent. Hallelujah sa ating Bible study. Dahil ang ating next subject is, maganda na naman, is repentance necessary. Importante ba? Mahalaga ba ang pagsisisi? God bless us all. In Jesus' name, amen. Thank you, Lord.